Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. At maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Alright, so I understand kung bakit mukha kang syunga na pa-report sa taong bayan tungkol dyan sa flood control. Kasi alam mo yun yung defense mechanism mo eh. Yan ang nakikita ko dyan eh. Defense mechanism mo yan. Na bago ka nga i-booking, binuking mo na sila. Na bago ka imbestigahan, nagpa-imbestiga ka na para kunyari hindi ka kasama. Tataka nga ako eh. Merong warrant of arrest agad. I mean, parang hindi sila nagkaroon ng chance na isomon, imbestigahan, bigyan ng chance na ipaliwanag ang kanilang mga sarili, depensa ng kanilang mga sarili. Bakit warrant of arrest agad? Tapos yung 8 DPWH official ang kusang susuko. I mean, come on. Bakit sila kusang susuko? Hindi pa naman sila naimbestigahan. Bakit kusang susuko? Ano ba ito? Kapalit ba ng kanilang mga buhay? Kapalit ng hindi paggurgur sa kanila, susuko na lang. Alam mo yun, meron mga fall guy, parang sa movie. I do not know yun lang kasi ang nababasa ko dito. Kasi my God, asan yung mga proponents? Asan yung mga big fish? And as per Diskaya, why Diskaya? Please don't get me wrong. I am not against or pro Diskaya. Kaya lang kasi, yung mag-asawang Diskayang yan, isa rin sila sa maaring naging kasangkapan sa korupsyon na ito. But remember, sila yung ginigipit dito. Sila yung mga contractor na kapag hindi nagbigay ng 15%, 25%, 20%, hindi ibibigay ang trabaho sa kanila. Yung mga Diskaya at yung iba pang mga contractor, sila yung maaring maging way para ituro yung mga matataas na opisyal na nanghihingi di umano sa kanila. Come on, ang init-init mo sa Diskaya para namang wala kayong pinagsamahan sa Ilocos Norte. Diba? So ipapakulong mo na si Diskaya para hindi na magsalita tukol sa proyekto niya kasama ng anak mo. Matagal na daw yan eh, na gumagawa ng project diyan sa Ilocos Norte. Isama mo pa yung yung project nitong si Kokak, yung asawa mo, yung Film Heritage Kinemerut na substandard din daw. Sino ang gumawa? Si Diskaya. Bakit kay Diskaya palagi kasi nagpapagawa? Ano bang deal meron? Bakit ka laging kay Diskaya kayo nagpapagawa? Tapos ngayon gigil ka. Di ba may warrant of arrest na siya? Nagkaroon na ba ng hearing dyan? Nadepensahan ba nila talaga ang kanilang mga sarili? Pati yung mga DPWH officials na sinasabi nyo na meron pa nga kusang sumuko, my God. Hindi man lang nila dinipensa ng mga sarili nila. Kusa na nilang isinukong sarili nila. Sa takot siguro na matulad kay Jose Cabral. I mean, come on. Kung naalala nyo, sa Senate hearing, ang bukang bibig ng mga contractor at ng mga DPWH officials, si Zaldico. Tapos nung nagsalita si Zaldico, sino bang tinuro? Ikaw bangag.
Ikaw mismo. At saka yung pinsan mo. But according kay Saldico, ikaw mismo ang, okay, mastermind. Remember, hindi naman magagawa mag-isa ni Saldico lahat yan. At saka kailan ka pa nagpapaimbestigahan, tagal-tagal na ha. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi kung sino yung kung sino yung mastermind. Kung sino-sinong tinuturo mo, kung sino-sinong pinapahuli mo para lang may masabi ka sa tao, para lang may maipakita ka sa mga Pilipino na ayan na po, may nahuli na, meron na tayong ipinakulong. Hindi niyo naman dinaan sa tamang proseso. Bakit hindi mo pa imbestigahan ang sarili mo? Bakit palagi mong dinedepensahan yung pinsan mo? Na walang kasalanan, walang kinalaman. Hindi naman kayo immune sa investigasyon. Maaring immune ka sa pagsampa ng kaso, pero pwede kang kaimbestigahan. Pero dahil nga ikaw ang nagpaimbestiga, hindi ka pwedeng imbestigahan. Dahil ikaw ang nag-booking, hindi ka na pwedeng bookingin. May gulay, nakakaloka. Can you imagine? Ito na naman, puro report-report ang ginagawa mo. Palibasa nga kasi, wala kang proyekto na pwede ipagmalaki, kaya nagiging reporter ka na lang. Kailan lang, di ba, nag-Santa Cruz ka pa? Wakang gago sa totoo lang. May gulay. O baka gusto mong i-report din bukas kung anong nangyari dito kay dito kay Jose Cabral. And bago nga pala nangyari kay Jose Cabral, naalala niyo si Paulo Tantoco, balikan lang natin ng konti. Namatayan sa Amerika kasama ng asawa mo. Hindi naman namin naringgan na nag-report ka tungkol sa nangyari dito. Hindi ka namin nakita o kahit sino man lang sa inyo na dumalaw doon sa wake ni Paulo Tantoco na by the way, malapit ang pamilya nila sa pamilya nyo. My God, bangag. Ewan ko kung ano pinagagawa mo. Kung sino-sino na lang at tinuturo at kinukulong nyo. May gulay, ang dami nyo ng buhay na sinira. Sa totoo lang, ang dami nyo ng buhay na sinira. Hanggang kailan ganito? Diyos ko, bangag. Itigil mo na yung kakadinay mo na ikaw ang mastermind. Dahil unang-una, hindi naman lahat ito magaganap. Ano, ganyan ka ba talaga kalango sa droga at saka sa alak araw-araw? Kaya wala kang alam sa trilyon-trilyon na nakawan na ginagawa sa administrasyon mo? Remember again, ulitin ko paulit-ulit, DPWH pa lang ito. Wala pa tayo sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi lalabas lahat ng pera kung wala kang pirma, bangag. Tandaan mo yan, huwag mong gawing tanga ang mga tao. Maawa ka kung sino-sino kinukulong nyo para lang maipakita nyo sa mga tao na kunyari meron na nakulong. Huwag nyo naman masyadong ginagago yung mga Pilipino. Alam na alam ng mga Pilipino, alam na alam ng taong bayan, alam sa buong mundo na ikaw bangag. Ikaw. Oh my God. Isama mo nga pala yung anak mo.